Napakalayo na experience kasi alam naman natin yung lumang footbridge ay para kang umaakit ng bundok. Siyempre kung araw-araw yan ang gagawin mo, sa edad ko, no, masakit na sa tuhod, tapos buwis-buhay siya. Hindi siya safe and accessible para sa mga vulnerable person like me who is a person with disability. You feel you belong already. Yun naman yung sa akin kasi inclusion is not an afterthought kay Pangulong Bongbong Marcos na napaka-importante na pinapakinggan talaga ang pangangailangan ng bawat tao sa lansangan. Sabay mga kapansanan katulad namin, maganda. Tulad dito, walking distance lang, may elevator, makakarating ka na doon sa dapat mong pupuntahan. Bilang isang commuter, matagal ko nang inaasahan na magbukas to kasi napakalayo kasi nung nilalakad ko doon sa isa pang footbridge kesa doon. Mas nag-off ako maglakad doon sa footbridge na yon kasi mas malapit siya tsaka hindi na ganun kataas yung lalakarin ko. Tsaka pwede magpahinga ng may lilim sa araw. Kapag doon naman kasi, pagdating mo sa tuktok, bilad ka sa araw. Tapos nakakalula pa, parang nakakahilo. Diba pag mahal na araw, nagsasara yung MRT dahil for maintenance. Alternative siya, convenient siya para sa amin ng mga computer. Nagko-commute. Kasi dati wala siya, pumupunta pa kami doon sa may North Avenue para doon mag-take ng MRT kasi ay ng bus station. Kasi dati wala yan. Actually, mas convenient siya. Then, ramdam ko na binibigyan ng halaga yung pagiging taxpayer ko. Thank you kasi at least merong naibigay ito agad. Kasi alam ko sinabi niya to months ago lang, tas nandito na agad. Maraming salamat. Well, the old one is not very good at all. At saka, hindi mo ma-realize pag nandito ka sa baba, gumagalaw pala yan pag may dumadaan. Kaya mas mabuti na ito. That's why the first time that we saw it, nung in-inspection namin yung MRT, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Kaya ngayon, ay may pinagbago, naayos natin ito within 4 months. Ang pangako sa atin ay 6 na buwan, 4 na buwan pa lang tapos na. Kaya ngayon, mas mababa na ang akyatin ng hagdan, tapos meron ng elevator para yung mga hindi kayang umakyat ng hagdan, meron pa tayong wheelchair lift na ginawa para sa yung mga naka-wheelchair. Pati wheelchair, they provided a wheelchair para mas magaan naman ang magiging commuting experience. Kaya so far, I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap at basta desidido tayo na ayusin natin ang commuter experience dahil lang dumadaan sa bus pa lang
ay 750,000 ang pasahero kada. MRT and bus po. So the MRT and bus, 750,000 ang gumagamit ng everyday. Eh, mapagaang lang ng kaunti. Ang kanilang mahirap na nga mag-commute. Mahaba, mainit, kung ganun. Eh, sabi ko, dapat naman tugunan natin yung pang-araw-araw na dinadaanan ng ating mga kababayan para makapunta sa trabaho at para makauwi. At ito ay isang bahagi lang dyan. Ang susunod na ngayon dito ay titiyakin natin yung maintenance niyan lahat. Meron pa tayong elevator ngayon. Yung elevator kailangan laging umaandar. Kaya tiniyak namin na yung design ng elevator heavy duty kasi talagang todo ang gamit niyan. Kaya mabuti naman. At sa 4 na buwan may nakita na tayong panibago na facilities na mas magpapagaang sa commuting experience. Mula dito sa wala na yung Mount Kamuning, hindi na. Tatanggalin na namin yung Mount Kamuning para tuloy-tuloy na dito na lang gagamitin. Maraming salamat. Good morning.